Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin eto ngayong bata ni Digong. Oh, hindi batang girlfriend, hindi batang shota, hindi gano'n. Ibig sabihin, meaning to say, bata ibig sabihin para bang ano niya, kumbaga parang sa pelikula na, bata ako yan ha. Ganun ba? Bata ako yan ha, huwag niyong gagalawin yan. Bata ako yan, mahal ko yan. Parang ganun ba? Di ba? Pag-usapan ho natin at isa ho ito sa mga naging controversial din ho sa klase ng kanyang pangangampanya. Palakpakan natin. Walang iba. Mocha Uson. Ano sabihin nyo, hindi pinapalakpakan eh. Di ba? Maganda intro natin sa kanya, di ba? Hindi ka lang babae. Hindi ka lang sexy. Alright. Isa ho sa mga naging kontrobersyal sa klase ng kanyang pangangampanya at kontrobersyal ho sa nagdaang halalan, itong si Mocha Uson. Kasi ito si Mocha Uson, mga kababayan, binigyan ho ito ng isang order or letter or binigyan ho siya ng memo o ano man tawag dyan ng COMELEC na kung saan itigil yung klase ng pangangampanya na kung saan gamit ang kanyang campaign jingle na yung ang sarap ng cookie ni Mocha. Para daw may double meaning. Kasi pinagtatanggol naman ni Banat Bayan. Pinagtatanggol ng ibang DD shit yan. Yung ibang mga manonood o tagapakinig sa social media or mapa-mainstream media, ang madumi lang daw ang isip. Kaya sabi ko naman, baka naman kaya madumi ang isip nila, kasalanan din ni Mocha Uson. Bakit ko nasabi? Sino ba si Mocha Uson? Ano ba ang unang ipinakilala niya bilang Mocha Uson dito sa mainstream media? Kayo na magsabi. Diba? Leave nyo na lang dito sa comment section ng ating video. Ano ba ang unang ipinakilala ni Mocha Uson na karakter, pagkatao dito sa mainstream media noong mga nakaraang taon? Alam nyo naman kung sino, kung anong klase, di ba? Kung may magpapalusot, nagbago na naman Iba na yung imahe niya siguro, pwede mo sabihin yan doon sa malawak ang mga pag-iisip. Paano yung ayaw kayo intindihin? Ang naaalala yung dating karakter niya. Tapos sisigaw-sigaw siya, ang sarap ng cookie ni Mocha. Ano, iisipin, especially mga lalaking, alam mo na. Kaya ako naniniwala ko, yung ginawang memo or ginawang pakiusap nila ng COMELEC na wag mo nang gamitin yan, Mocha Uson, yung klase ng campaign jingle mo na yan, wag mo nang gamitin, hindi para sa COMELEC talaga, para sa tao Dahil mag-iisip talaga ng di maganda. May gamo-gamo. Siguro, kung si Cynthia Villar, si talo ng Cynthia Villar doon sa Las Piñas, ang gumamit ng ganyang campaign jingle na, ang sarap ng cookie ni Cynthia Villar, sigurado, 100%, walang mali siya. Bakit?
Eh, wala naman kasing ganong klaseng karakter si Cynthia Villar eh. May mga dating pinakita ni Mocha Uson nung mga una niyang pagpapakita ng karakter kung sino siya eh. Wala namang ganong history si Cynthia Villar eh. Kaya pagka ginawa niyang campaign jingle yung ang sarap ng cookie ni Cynthia Villar at talagang iisipin ng ibang tao, literal na biskwit talaga. Cookie mismo yung gusto niyang iparating sa isip, tenga ng tao. Sa tingin nyo, maiisip kay... Hindi ko ma-imagine. Ha? Diba? Sigurado eh. Hindi maiisip eh. Dahil lang pinakikita lang naman ni Cynthia Villar sa kanyang mga karakter. Nangaaway ng gwardiya sa subdivision. Kahit nasa loob ng simbahan, hindi niya mapigil yung kanyang anger management. Mahilig magtayo ng camellia homes. Yan yung mga karakter niya. Diba? Ngayon, mga kababayan, ang nakakatawa rito, itinigil niya na nga ni Mocha Uson yung campaign jingle niya na ang sarap ng cookie ni Mocha. Tinanggal na. May pinalit, sayaw. Gaganon-ganon yung, ginaganon niya yung balakang niya, ginaganon-ganon. Sumasayaw siya sa iba't ibang pangangampanya sa Maynila. Ngayon, kung may makakakita doon ng klaseng ganong pangangampanya, may isipin mo, lalo na kung may pinag-aralan ka or matagal ka ng butante, may isip mo, anong klaseng pangangampanya ito? Sayaw-sayaw, tapos tinuturuan yung mga babae, matatanda, na ang sayaw ganun-ganun sa balakang, ginaganon-ganon niya yung kamay niya sa hips niya. Ano yun? Anong klaseng pangangampanya yan? Mocha? Kampanya ito ng gustong maging politiko. Ang ginagawa mo para kang naging stand-up. Ibahin nyo na yung strategy nyo, hindi na uubra ngayon yan, nagiging matalino na naman yung mga botante. Ganyan ba ang tamang pangangampanya? Sasayaw-sayaw ka sa kalisada? May mga tinuturo-turo ka ng step? Ano yun? Yung ba ang galaw act ng isang seryosong gustong maglingkod sa taong bayan? Kahit ikaw sumagot, sige. Yung ba dapat ang makita or makita ng tao yung ganong klaseng act ng isang tao na gustong maglingkod sa taong bayan? Yung sasayaw-sayaw tapos gaganong-ganon siya. Baka nakakalimutan nyo, ang itinatakbo nyo, posisyon sa gobyerno na kung saan, gusto nyong ipakita sa taong bayan na maglilingkod kayo. Dapat mga sinasabi nyo, more on plataforma. Hindi more on entertainment, hindi more on ganun-ganon. Ano yan? Anong klaseng yan? Ha? Sino ba campaign manager mo? Sino ba mga advisor mo? Ha? Isipin mo ang mundong ginagalawan mo, sa pagkakaalam ko, entertainment. Tapos may mga grupo-grupo yata kayong dancer. Yan nila Banat Bay. Isipin mo, ganun na nga yung mundong ginagalawan mo. Pupunta ka sa politika, ganun pa rin ipakikita mo, sayaw-sayaw pa rin. Ano yun? Anong klase yun? Mga kababayan, marahil yan ang dahilan kung bakit ho natalo, hindi ho pinalad, magkaroon ng posisyon sa gobyerno, especially dyan sa Maynila, ito hong si Mocha Uson. Dahil hindi ho siya nagtagumpay, mga kababayan. React ko yung mga alaga kong zombie.
Aha. Nagpaalam na ho si Mocha Uson. Salamat naman, ma'am. Ha? Mm. Oo. Maraming salamat. Oh, ayun na, nagpaalam na siya. Sa lubos-lubos ninyong pagmamahal. Salamat sa suporta ninyong walang hinihinging kapalit o bayad. At sa mga kakukids ko, maraming salamat sa lahat ng pagmamahal. Kayo ang naging lakas at inspirasyon ko sa bawat yakap at ngiti. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Mahal na mahal ko kayo. Ayan ho, mga kababayan. Ano ba yung nakuwang boto? Sino ba kalaban niya rito or ano? Tingnan nga natin. Ano natin? Saan ba rito? Ewan lang natin kung may lalabas ha, mga kababayan. Wala yata. Makakita rito sa ano. Google. Tingnan natin dito sa Facebook. Mocha. Vote. Naku, mukhang hindi natin makikita, mga kababayan. Ano rito eh. Hindi ko makita. Wala yata masyadong push dahil tambak naman. Anyway, mga kababayan. Basta sa madalit salita, ito ho si Mocha Uson ay hindi ho pinalag, di ho nagwagi. Diyan ho sa lungsod ho ng Maynila. Inendorso pa ito ni incoming new elected Isko Moreno. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye po.